mag-lunch ay tinawag ko siya sa library para kumain. Hindi naman siya nakipagtalo at sumunod na rin sa akin. Tahimik pa rin siya habang kumakain. Pasulyap-sulyap lang ako sa kanya at nakikita kong tumitingin din siya sa akin na parang nakikiramdam. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam siyang babalik na ulit sa library. Tumango lang ako ulit at bumalik na sa kwarto. Nagpa siya ako mag-online at mag-surf sa internet para malibang, pero sa pagkainip ko ay nakatulog ulit ako. Sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpagising sa akin kinahaponan. Napatingin ako sa relo at mag-aalas 5 na pala ng hapon. Matagal ko rin nakatulog ah. Pupungas-pungas na napabangon ako nang marinig ang boses ni Elsa. "Riza? Riza!" Sunod-sunod na tawag nito. May pagpapanik sa boses niya at hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. Agad na pinagbuksan ko siya ng pinto at bumungad sa akin ang natataranta niyang muka. Lalo kong kinabahan. "Ano nangyari, Elsa? Bakit ganyan na itsura mo?" Tanong ko. "Ano kasi? Si Sir Justin?" Sabi nito. Napalunok naman ako. Lalong lumakas ang kaba ko. Oh, bakit? Ano nangyari kay Justin?" Medyo napalakas na ang pagkakatanong ko kaya parang natauhan siya. Si Sir Justin, Riza, na-aksidente." Sagot nito. Anong? Hindi ko matapos ang sasabihin. Nanuyo ang lalamunan ko. Parang saglit na tumigil ang aking paghinga. Matapos marinig ang sinabi niya, parang biglang namanhid ang buong katawan ko. Ramdam ko na rin ang panghihina ng aking tuhod. Shit. Matagal na panahon na nang huli kong maramdaman ito. At yun ang isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay daladala ko. Yun ay ang pagkamatay ng kuya ko. Ganitong-ganito ang pakiramdam ko ng araw na iyon. Parang bumalik sa akin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ng araw na iyon. "Riza!" Narinig ko ang sigaw ni Elsa kasabay ng pag-alalay niya sa akin. Sa panghihina ng mga tuhod ko ay muntik na ako mapaluhod. Mabuti na lang at nakahawak ako sa pinto. Nag-init ang gilid ng aking mga mata at agad na bumuhos ang aking mga luha. Pagkatapos ng 20 taon, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Matinding takot at mukhang mas malala pa ang nararamdaman kong takot ngayon at parang hindi ko yata kakayanin na may isang taong mawawala ulit sa buhay ko. Natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin niya. Justin's Person Over Voice. Nang magising ako kinabukasan ay nakita ko si Riza May na inaayos ng kama. Our eyes met but she didn't utter any words. I guess she's still mad about what happened last night. Should I say sorry then? But how? Damn it, paano kung pilitin niya ako mag-sorry kay Lance? The hell? I can only be sorry to her but never to him. Siyang may atraso sa akin, kaya siya ang dapat na mag-sorry. Hinilot ko ang sentido at nagpa siya ng maligo pero bago ako makatayo ay tumunog na ang phone ko. I saw Christian's name in it. Agad na sinagot ko iyon. Yes, Christian? Sagot ko sa tawag niya. It must be important dahil sobrang aga niyang tumawag. What? Again? I can't. May lakad ako. Sa hapon ko lang siya masusundo. Rinig ko ang iritado niyang boses sa background. Napataas ang kilay ko nang marinig ko ang iritadong boses din ni Sofia. Ibang klase talaga ang dalawang ito. Well, ano pa nga bang aasahan ngayon magkasama na sila sa isang bubong? They're always like this since Christian became part of the gang. Me, Leonard, Lance, Troy and Sofia were childhood friends. Nang lumipat sina Christian summer bago kami mag-high school, ay naging part na siya ng barkada. And since that day, him and Sofia always bicker. Wala silang bagay na pinagkasunduan. Napailing ako nang makarinig ng parang pinalo, kasunod ang mura at daing ni Christian. Why did you accept this? Kung hindi ka rin lang naman magiging responsableng tatay. Kahit kailan talaga buwisit ka sa buhay ko. Sigaw ni Sofia kasabay ng mga hakbang palayo at ang padabog na pagsarado ng pinto. Bakit ikaw? Puro ka rin namang gimmick ka. Hindi kita pinigilan sa pagpunta sa mga kalokohan mong blind dates na iyan kaya huwag mo rin akong pakikialaman. Sigaw din niyang pabalik pero wala nang sagot mula kay Sofia. Hello, Justin? Still there? Sorry, yeah? I'm still here. Don't worry. It's not as if
It's new to me. You two have been like that for ages. Sagot ko. Mumuntong hininga siya. Almusal ko? Pagbubunga nga ng babaeng iyon. Nakakairita talaga. Reklamo pa niya. Tumawa na lang ako at napailing. Anyway, why did you call? Hindi ka naman siguro tumawag para iparinig lang sa akin ang pag-aaway niyo ng ganito kaaga. Right? Pangaasar ko. Of course not. Bigla na nga lang siya ng away nung tumawag ako sa'yo. Inis pa rin na sabi nito. Anyway, I just called to tell you that I've sent the new set of evidences regarding Mr. and Mrs. Villaluz. Umusad na yung kaso dahil sa complaint mo. And nga pala, pambibitin niya. Kumunot ang noo ko. What is it? I've heard that Lance also took this case. Siya yung kinuha abogado ni Jonathan Villaluz. Sabi nito, napatiimbagang ako. Really, Lance? Sigaw ng utak ko. I can't believe that he will let himself get involved with this case. Alam niyang kliyente ko sa Mr. Villaluz, simula pa lang. So what's up to him this time? Justin? Rinig kong tawag ni Christian. Tumikim ako bago sumagot. So be it. Itutuloy ko ang kaso kahit sino pang kuhanin niyang abogado. It's for my client. Hindi ko papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Determinadong sabi ko. Na good luck sa akin si Christian bago tinapos ang tawag. Padarag na ibinaba ko ang phone sa kama at tumuloy na sa banyo. Naligo ako at nagbihis para pag-aralan ulit ang kaso ng mag-asawang Villaluz. Bumaba na agad ako pagkatapos para makapagkape. I saw Rizame in the dining area kasama ang dalawang kasambahay. Nagtama ang mga paningin namin pero nag-iwas ako ng tingin at tinawag ang isang kasambahay. Elsa? Po? Ano po yun, sir? Tanong niya. Ipagtimpla mo ako ng kape. Pakasunod na lang sa library. Sabi ko at agad nang tumalikod pabalik sa taas. Ramdam ko ang titig ni Riza sa akin pero hindi ko nalang pinansin iyon at tumuloy na sa taas. Agad na binuksan ko ang laptop at chinek ang email na sinasabi ni Christian. Puro scan iyon ng ilang mga documents at pictures. Ilang bank accounts at mga deposits ng ampon ni Mr. Villaluz. I was busy checking those documents nang makarinig ako ng mga katok. Sumagot ako nang hindi inalis ang tingin sa monitor. Come in. Bumukas ang pintuan at pumasok si Riza. Kahit hindi ako mag-angat ng tingin ay nasilip ko siya sa gilid ng aking mga mata. Kumunot ang noo ko at nagtaas ng tingin sa kanya. Bakit siya nagdala? Sabi kong si Elsa ang... Napatigil ako sa pag-iisip na makita ang dala niya. Isang tray iyon na may kasamang plato na may kanin at ulam. May kape rin sa gilid. Breakfast mo? Sabi niya at walang sabing ibinaba na ang tray sa table. Hindi ako nagsalita at tinitigan lang siya. Sabi ko huwag ka magpapagutom lalo sa umaga. Rinig ko pang sabi niya bago umirap at agad nang tumalikod sa akin. Tatawagin ko sana siya pero mabilis pa sa 4:00 na nakalabas na siya ng library at nasarado ang pinto. Napailing ako at napatitig sa pagkain na daladala niya. I can't help but smile. She looks so pissed, but she still managed to bring my breakfast. Damn it, mamaya talaga kakausapin ko na siya at magsusorry ako sa nangyari sa party. Naging busy ako sa pag-review ng kaso ni Mr. Villaluz kaya hindi ko na namalayan ng oras. Nakarinig na lang ako ng katok sa pinto. Bumukas iyon at sumungaw si Rizame. Napaayos ako ng upo at napatingin sa relo ko. It's past 12, damn it. Nakasimangot siya na magsalita. Lunchtime? Kumain muna tayo. Mamaya na yan. Sabi niya. Tumango ako at agad nang tumayo at lumapit sa pintuan. Nang makita niyang palabas na ako, ay saka pa lamang siya nagsimulang gumalaw. Kinagat ko ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti ko. You're too concerned, huh? Hindi ko alam kung bakit natutuwa ako pag iniisip na galit siya o naiinis siya sa akin pero hindi niya pa rin ako matiis. Damn it. Kapag narinig niya ito, sasabihan na naman niya akong filingero. Lalo ko napapangiti sa naiisip ko. Sinigang ang ulam at narinig kong siya daw ang nagluto. It was the best. Magaling pala talaga siya magluto. It's not my favorite pero ang sarap ng pagkakaluto kaya naparami ang kain ko. Hindi pa rin siya kumikibo habang kumakain kami kaya tumahimik na lang din ako. Nagkakatinginan kami minsan pero wala naman siyang sinasabi. Nang matapos ang lunch ay bumalik ulit ako sa library. Nakikipagtawanan na siya sa mga kasambahay kaya nagkibit-balikat na lang ako. Tinapos ko lang ang pagre-review sa kaso bago nagpa siyang lumabas.
I'm gonna buy her something. Peace offering? Chomit, bahala na nga. Bumaba ako at hindi ko na siya nadatnan sa sala o sa kusina. Baka nasa kwarto? Nagkibit balikat ako at lumabas na at dumiretso sa akin sa sakyan. Hindi ko alam kung bakit sa isang flower shop ako dumiretso. Nang makapasok na ako doon, ay saka naman ako hindi makapag-isip kung anong klaseng bulaklak ang bibilhin para sa kanya. Napakamot ako sa batok nang matagalan ako sa harap ng counter. Tinawanan pa ako ng 2 staff doon dahil hindi ko alam ang pipiliin. Sa dami ng bulaklak doon, ay alin ba ang dapat kong ibigay para malaman niyang sincere ako sa pagsusuri? Itong white roses, sir. Siguradong mawawala ang galit ng girlfriend niyo. Nakangiting sabi na isang babaeng mag-aastis sa akin. Sinuko siya ng katabi at tumingin sa akin. Ikaw naman, malay mo hindi yan para sa girlfriend ni sir. Pasimpleng sabi niya. Ngumiti lang ako bago nagsalita. Actually, it is. I wanna say sorry for what happened last night. Sabi ko. Pareho silang napatango at nagbulungan. Nagkibit balikat na lang ako at inintay na matapos nilang ayusin iyon. Nang matapos ay nagbayad ako at dumiretso na agad sa kotse. Napapakamot ako sa ulo habang nag-iisip ng sasabihin sa kanya mamaya. Crave, I'm sorry for what happened last night. Pagpapractice ko at napailing ako. Masyadong simple. Flowers for you. I'm sorry. Hindi ko alam na magkaibigan kayo. Nadala lang ako ng galit. Chom, ang hirap naman. Napailing ako at nagpatuloy sa pagdadrive. Palingon-lingon ako sa flowers sa tabi habang nag-iisip na magandang sasabihin sa kanya. Masyado akong preoccupied kaya hindi ko na namalayan na may patawid na isang tricycle sa gilid. Nalaki ang mga mata ko at agad na iniliko sa kanan para hindi ko mahagip yung tricycle. Huli na nang matapakan ko ang brake dahil bumangga na ako sa isang puno. Napamura ako ng sunod-sunod nang maramdaman kong pagtama ng noo ko sa manibela. Sa lakas ng pagkakatama ay pakiramdam ko ay may dugo iyon. Napangiwi ako nang mahawakan ng noo ko at humapdi iyon. May umaagos ng dugo mula doon pero hindi naman yata masyadong malalim. Chom, mura ko. Ni hindi ako nakapagsuot ng seatbelt sa kakamadali. Ilang metro lang naman kasi ang layo mula sa rest house kaya hindi na ako nag-abala. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng katok sa bintana. Nilungan ko iyon at nakita ko yung driver ng tricycle na iniwasan kong mabangga. Umayos ako ng upo at binuksan ang pinto ng kotse at lumabas doon. Ayos ka lang ba, iho? Tanong ng matanda. Nalaka ang mga mata niya nang mapatingin sa noo ko. May sugat ka. Ayos lang po ako, lo. Malapit lang po ang bahay namin dito. Pasensya na po. Muti ko na kayong mabangga. Hingin pa umanhin ko. Umiling naman siya. Ako ang dapat nang humingi ng tawad, iho. Hindi ko tiningnan na may parating pa pala. Basta nila akong tumawid. Nagmamadali kasi akong pumunta sa ospital dahil nanganak ang manugang ko. Paliwanag nito at napatingin ulit sa noo kong duguan. Ang sakit din ng balikat at tuhod ko. Gusto mo bang dalhin kita sa pinakamalapit na ospital dito? Halika na't sumabay ka na sa akin. Hindi na po, lo. Okay lang po ako. Sige na po, tinihintay na kayo ng anak niyo. Sabi ko. Napatingin siya sa harap ng kotse kong nayupi dahil sa pagkakabangga. Napalunok siya at tumukot ng 500 sa bulsa at iniabot iyon sa akin. Pagpasensyahan mo na iyan, iho. Yan lang kaya kong ibigay. Kailangan din kasi namin ngayon. Agad na pinigilan ko ang kamay niya at umiling. Wala po yun, lo. Insured pa po itong kotse ko kaya ako na pong bahala. Huwag na po kayo mag-alala. Sabi ko. Tumango siya at tinawag ang asawa niyang naiwan sa tricycle. Bumaba naman agad dito at nagpasalamat sa akin. Naku, maraming salamat, iho. Pagbalain ka ng Diyos. Pasensya na talaga, ha? Hindi sinasadya nitong asawa ko. Taranta lang dahil unang apo namin iyon. Sabi nito. Napangiti ako at umiling. Wala po yun. Congrats po sa magiging apo niyo. Sabi ko at dinukot ang wallet ko at naglabas ng 2,000 mula doon at inabot sa kanila. Nagkatingin na mag-asawa at sabay na umiling. Naku, iho, hindi na. Kami na nga may atraso sa'yo. Tanggi pa ng matandang babae. Ngumiti ako at inabot ang kamay niya. Pandagdag niyo po sa hospital bills. Regalo na rin po para sa apo niyo. Sabi ko at inipit sa kamay niya ang pera. Kumikirot ang sugat ko pero parang nawala pa ng dalian ng sakit nang makita ko ang saya sa mga mukha nila. Maraming salamat, iho. Hindi ka lang gwapo. Napakabuti mo pa. Sabi ng matandang babae.
Tumawa lang ako at nagpaalam na sa kanila. Bumalik ako sa kotse at nakita ko nasa sahig na ang flowers. Kinuha ko iyon at napabuntong hininga nang makitang maayos pa rin iyon. Agad na ako nag-drive pabalik sa rest house. Nang makapasok ako ay nadatnan ko ang dalawang kasambahay na busy sa pag-prepare. Siguro para sa dinner. Mag-aalasin ko na rin kasi. Nilangan ko ang paligid. Baka kasama nila si Riza May pero wala. Napatingin sila sa akin at nalaki ang mga mata nila nang makita ang sugat ko. Sir, sigaw nung isang mas matanda sa sali. Diyos ko, ano nangyari sa inyo, sir? Histeryang tanong naman ni Elsa. Napailing lang ako. Nadaplisan lang habang pauwi. Si Riza nasaan? Tanong ko. Nasa kwarto po. Tatawagan ko, sir. Sabi ni Elsa at agad nang tumakbo. Sasabihin ko sanang ako na lang pero nakatakbo na siya. Sir, bakit hindi pa po kayo dumiretso sa clinic sa malapit? Baka po mapano yan. Sabi ni Sally. Umiling lang ako. Okay lang ako. Hindi naman ito malalim. Sige, pupuntahan ko lang sa Riza. Paalam ko at agad na umakyat sa taas. Kumunot ang noo ko nang madatnan siyang umiiyak. Riza? Tawag ko. Agad siyang napalingon sa gawi ko, ganoon din sa Elsa. Titig na titig siya sa akin at sunuri ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elsa. Hindi mo ako pinatapos sa pagsasalita. Sabi nito habang umiiling. Naaksidente si Sir Justin pero nandyan na siya at may sugat sa noo. Hindi magkanda tutong paliwanag nito. Napakurap si Riza at agad na pinahid ang mga luha sa pisngi. Why are you crying? What happened, Elsa? Sunod-sunod na tanong ko at tilapitan si Riza. Sir kasi, hindi na nito matapos ang sinasabi ng sugurin ako ng hampas sa braso ni Riza. Gulat na napatingin ako sa kanya. Ow! Why? Bakit ka naman nangahampas? Shit! Kainis! Iritadong sabi niya at agad na pumasok sa kwarto at padabog na sinarado ang pinto. Takang napatingin ako kay Elsa na kinakagat ang labi na parang nagpipigil ng tawa. What happened, Elsa? Bakit ba nagalit yun? Takang tanong ko. Tumawa siya at umiling-iling bago sumagot. Umiyak po eh. Nag-alala yata ng sobra. Hindi niya naman po kasi ako pinatapos magsalita. Nagkakamot sa ulo na sabi nito. Ilang sandaling nakatitigla ako sa pinto bago nakarecover dahil sa sinabi niya. So, she's crying because she was worried about me? Damn it, I can't help but smile. Resume's personal voice. Padabog na sinarado ko ang pinto ng kwarto at sumandal doon. Inis na pinahid ko ang mga natirang luha sa aking pisngi at halos masabunutan ko ang sarili dahil sa sobrang pagkairita. Kanina, nang ibalita sa akin ni Elsa na naaksidente siya, kakaibang takot ang naramdaman ko dahilan para maiyak ako at manghina. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa akin kanina at ganoon na lang ang takot ko. Pero nang makita ko siyang maayos naman at may sugat lang sa noo, ay hindi ko alam kung bakit bigla nila ako nairita. Halos mapatay ko na sa tingin si Elsa kanina dahil masyadong OA ang pagkakasabi niya. Nakakainis. Hindi niya sinabing minor lang ang nangyaring aksidente. Shit, gusto ko talagang magmura. Nakakainis. Akala ko kung ano na nangyaring masama sa kanya. Nahampas ko tuloy siya ng di oras. Sobra akong nag-alala at hindi ko yun pwedeng i-deny kahit sa sarili ko. Padabog na tinungo ko ang kama at naupo doon. Halos sabunutan ko ang sarili. Nakita niya akong umiiyak. Diyos ko, ano sasabihin ko kapag tinanong niya kung bakit? Alang sabihin ko nag-aalala ko sa kanya. Shit, ang yabang pa naman na lalaki iyon. Baka isipin niya. Ay, langya. Mariimbulong ko habang hinihilamos ng palad ang aking mukha. Halos manigas ako sa kinauupuan nang marinig ang dahan-dahan pagbukas ng pinto. Biglang kumalabog ang dibdib ko nang maamoy ang pabango ni Attorney Justin na pumuno sa buong kwarto. Pagkapasok pa lang niya. Ni hindi ko magawang magangat ng tingin sa akin niya. Ay, dahan-dahan niya isinara ang pinto at lumapit sa kinaroroonan ko. May ibinaba siyang kung ano sa kama. Yung bulaklak yatang daladala niya kanina. Para kanino ba yun at dahil ba dun? Kaya siya lumabas? Kaya siya na-aksidente? Napalunok ako nung upo siya sa tabi ko.
Lalong lumakas ang tibik ng puso ko. Anak ng teteng, ano ba ito nangyayari sa akin? Peste? Narinig ko ang tikim niya at maya-maya nagsalita. Are you okay? Rinig kong tanong niya. Hindi ko siya nilingon kahit wala na isang di pa ang layo niya sa akin. Kumunot ang noo ko. Bakit akong tinatanong niya? Siya nga itong na-aksidente at may sugat. Pero teka, speaking of sugat, natutukso akong harapin siya at tingnan iyon pero pinigilan ko ang sarili ko. Oo naman, ikaw nga ang dapat na tinatanong ko niyan, di ba? Dahil ikaw itong na-aksidente. Matabang kong sagot. Kung ano kasing iniisip at lumabas pa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nainis ako dahil sa kapabayaang ginagawa niya. Paano kung hindi lang minor injuries? Paano kung hindi lang ganyan ang inabot niya? Paano kung matuluyan siya? Oh shit, bakit ko pa ba iniisip yun? Nandyan na siya sa harap mo, Riza, at buhay na buhay. Tumawa siya ng mahina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nilingon na siya. Kunot ang noo ko. Nakita ko pa ang pangiwi niya at paghawak sa noo niyang nasugatan dahil siguro sa biglaang pagtawa. I'm fine. You don't have to worry. Sino naman nagsabing nag-aalala ako? Pagsusuplad akong tanong sa kanya. Nilungon niya ako at nagtaas ng kilay. Hindi nga ba? Tanong niya. Hindi no. Pakialam ko ba kung maaksidente ka dahil sa katangahan mo? Irap ko at tumalukip-kip. Tumawa ulit siya. Lumingon ako at tinaasan siya ng isang kilay. Bakit ba siya tawa ng tawa? Nakakairita. Ano bang tinatawa-tawa mo dyan? Inis na tanong ko. Umiling lang siya at ngumiti pagkatapos ay lumapit pa ng konti sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at umiisod palayo. Tinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan ako. Ngayon ko napagtantong kailangan ng gamutin ang sugat niya dahil dumudugo pa rin iyon. Kung hindi ka nag-alala, why did you cry then? Tanong niya. Napalunok ako. Shit, sabi na nga ba napansin niya? Diyos ko, tulong. Why did you cry? Ha? Medyo pabulong na ulit niya nang hindi ako nakaimik. Lumapit pa siya lalo kaya lalo akong nagpanik. Siya talaga. Mukhang ramdam niya talagang apektado ako sa ginagawa niyang paglapit-lapit kaya sinasamantala niya. Wala. May naalala lang ako kanina. Taka lang. Kukuha ako ng gamot para... Diyan. Hindi ako magkanda tuto habang binabalingan ang tingin ng sugat niya. Tatayo na sana ako nang biglang higitin niya ang kamay ko dahilan para umagsak ako sa kandungan niya. Nalaki ang mga mata ko sa gulat. Lalo akong natulero. Where do you think you're going? Bulong niya kasabay ng pagkulong sa akin sa mga bisig niya. Shit, sobrang lapit niya at amoy na amoy ko ang bango niya. Ilang beses akong napalunok bago ko naigalaw ang kamay ko para kumawala sa pagkakayapos niya. Kukuha ako ng gamot. Sandali nga, attorney. I won't let go of you. Unless sasabihin mo sa akin bakit ka umiiyak kanina. Muling bulong niya at lalong hinigpitan ng pagkakayakap niya sa akin. Nagiinit ang pisngi ko at alam kong pulang-pula na iyon ngayon. Nagwawala din sa lakas ng kaba ang dibdib ko. Para akong nabablangko dahil sa sobrang lapit niya. Pakiramdam ko inaamoy-amoy niya ang buhok ko kaya lalo akong kinikilabutan. Nag-alala ka sa akin? Muling bulong niya. This time, naramdaman ko na ang pagdampi ng labi niya sa gilid ng tenga ko, kaya napapikit ako ng mariin at itinulak ang mukha niya. Narinig ko ang halakak niya. Shit, tinamaan na naman ang kalandian ng lalaking ito. Ano ba kasi naisip mo at isipan mo lumabas pa at bumili ng kung ano? Kunot noong tanong ko. Ayoko sagutin ang tanong niya kaya magsusungit na lang ako. My God, attorney. Ilang taon ka na bang nagdadrive at bakit hanggang ngayon ay napaka-reckless mo pa din? Hindi siya nagsalita at lumingon sa likod at saka inabot ang flowers sa kama. Pagkatapos ay iniabot iyon sa akin. Maang na napatingin ako sa kanya. Here, bumili ako ng peace offering. I wanna say sorry for what happened last night. You seemed upset because of me. Kaya halos buong araw mo akong hindi kinakausap na maayos. Paliwanag niya. Nalaglag naman ang pangako. Siya nga itong hindi ko makausap sa akin. Akala ko galit ka dahil kinausap ko si Attorney Lance. Kaya hindi rin ako kumikibo. At saka hindi mo rin naman ako kinakausap pa. Irap ko sabay tingin doon sa set of white flowers. In fairness, sensitive din naman pala siya at marunong makaramdam. So hindi ka galit dahil sinapa ko siya? Kunot noong tanong niya.
Umiling naman ako. Bakit naman ako magagalit may dahilan ka naman para gawin yun sa kanya. Nainis lang ako dahil kailangan pang humantong sa ganun. Bakit doon pa sa lugar na maraming tao? Pwede naman yung kayong dalawa na lang? Yung tipong walang ibang makakakita? Paano kung makarating yun sa lolo at lola mo? O kaya sa daddy at mommy mo? Padalos-dalos. Sermon ko. Nakatingin lang siya sa akin habang sinasabi ko iyon. Lalo tuloy ako naging aware sa posisyon namin. Sinubukan kong gumalaw para makawala sa pagkakaupo sa kandungan niya pero pinigilan niya ako. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. I'm sorry. Sabi niya habang titig na titig sa akin. Napalunok naman ako dahil sa paraan ng pagtitig niya. Sabi kong wala nga lang yun. Sorry, dahil pinag-alala kita. Sabi niya. Napamaang ako at napatitig sa kanya. Ilang sandaling nagkatitigan kami bago ko nag-iwas ng tingin. Hindi ko makayanan ang titig niya. Mag-iingat ka na sana sa susunod. Pairap na sabi ko kahit na hindi na ako komportable sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Para kung matutunaw sa titig niya. I will. Mahinang sabi niya habang titig na titig pa rin sa akin. Natahimik kami pareho. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko. Lalo na nang umangat ang kaliwang kamay niya sa pisngi ko. Unti-unting lumapit ang mukha niya habang hinahaplos ng kaliwang kamay niya ang kanang pisngi ko. Lalo kong napalunok. Shit. Hahalikan niya ba ako? Lumapit pa ang mukha niya at nakita ko pa ang pagtagilid ng ulo niya bago ko napapikit ng mariin. Tumama ang mainit niyang hininga sa pisngi ko bago ko naramdaman ang unti-unting paglapat ng labi niya sa labi ko. Para akong nanigas sa kandungan niya. Unti-unting gumalaw ang mga labi niya. Parang tinutokso akong igalaw ang labi ko. Bumaba ang kamay niyang humahaplos sa aking pisngi at napunta iyon sa aking baba. Tinagilid niya ang ulo niya sa kabila at saka hinalikan ulit ako. Sinubukan kong gayahin ang ginagawa niya at nang maramdaman niya iyon, ay nagsimulang kumilos ang isa niyang kamay. Para akong mababaliw sa halik niya. Hindi niya hinahayaang kapusin kami ng hininga dahil maya't maya ay inilalayo niya ang kanyang mga labi habang hindi tumitigil sa paghalik. Shit, ganito pala ang pakaramdam ng nakikipaghalikan. Bakit ba hindi ako nakipaghalikan kay Brian noon? Kung ganito pala yun kasarap, pwede ko naman sigurong kalimutan ang pagiging pabebe ko, di ba? Isang mariing halik ang ibinigay niya sa akin bago bitawan ng tuluyan ang mga labi ko. Dumilat ako at nagtama ang paningin namin. Pulang-pula ang labi niya at namumungay ang mga mata. Ngumiti siya at muling tinitigan ang labi ko. Nag-iwas ako ng tingin. Ramdam ko na rin ang pag-iinit ng aking pisngi. Riza, Riza, Riza. Paulit-ulit kong binanggit sa isip ang pangalan ko. Akala ko ay nakalimutan ko na iyon dahil sa halik ni Attorney Justin. Ilang na ilang ako habang ginagamot ko ang sugat niya. Paano nga naman ay panay ang ngiti niya at pagdampi ng halik sa labi ko. Inabot tuloy kami ng siyam-siyam sa paggagamot lang ng sugat niya. Panay ang hampas ko sa dibdib niya kahit halos magwala na ang puso ko dahil sa pinagkagagawa namin. Ay, ano ba nangyayari? Ano na bang status namin? Bakit kung makahaliw siya ay parang totoong boyfriend ko na siya? Ipinilig ko ang ulo ko at hinawakan ng kamay niyang nakayakap sa bewang ko para makaalis doon. Hinayaan niya naman akong makaalis pero laking gulat ko nang itulak niya ako pahiga sa kama. Nanlaki ang mga mata ko lalo na nang dumagan siya sa akin. Ano ba? Saway ko at inilagay ang dalawang kamay ko sa dibdib niya para magkaroon kami ng kahit na papaanong pagitan. Ngumisi siya at inilapit ang mukha sa akin. You're not answering my question. Hanggat hindi mo sinasabi kung bakit ka umiiyak kanina. Hindi kita titigilan ng kakahalik.